Magandang araw, mga ka-DCC. Ngayon, papalapit na naman ang November 1 at 2. Pag-usapan natin ang mga araw na madalas na napapagkamalang pagano. Yun ang sabi ng ating mga kapatid na protestante, ang All Saints Day at All Souls Day at Halloween. Bakit nga ba nagdarasal para sa mga yumao? Biblical ba ito? At bakit mas pinagtutuunan ng mundo ngayon ang multo, aswang, at iba pang mga katatakutan, imbes na kabutihan, kabanalan, at pag-asa? Tara, pag-usapan natin yan biblically, historically, at ayon sa simbahang Katolika. Mga kapatid, tuwing November 1, ginugunita natin ang All Saints Day, araw ng lahat ng mga banal. Hindi lang ito para kina San Pedro, San Pablo, Santa Teresa, kundi pati sa mga di kilalang banal na tapat kay Kristo hanggang wakas. Ang mababasa natin sa Hebrews chapter 12 verse 1, yamang napapalibutan tayo ng gayong makapal na ulap ng mga saksi. Ang mga saksi na ito ay ang mga banal sa langit, kasama nating lumalaban sa pananampalataya, mga kapatid. Tatlong antas ng simbahan ang ipinapaalala nito. Una, ang Church Triumphant, ang mga santo sa langit. Ikalawa, ang Church Militant, tayong lumalaban dito sa lupa. Ikatlo, ang Church Suffering, ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ayon naman sa Catechism of the Catholic Church 2683, ang mga santo ay nakikibahagi sa pamamagitan ng kanilang pamamagitan sa ating mga panalangin sa harap ng Diyos. Kaya mga kapatid, tama lang na humingi tayo ng kanilang panalangin dahil sila ay buhay kay Kristo. At ang November 2 naman ay All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. Ipinagdarasal natin ang mga yumao, lalo na ang nasa purgatorio, upang makapasok sila sa langit. Ang basehan nito sa 2 Maccabees chapter 12 verse 44 to 46. Mabuting bagay ang ipanalangin ang mga patay upang mapatawan sila sa kanilang mga kasalanan. At dagdag pa nito, sa CCC 1032, ang simbahan ay nag-aalay ng mga panalangin para sa mga patay, lalo na sa Eucharistia, upang sila ay mapalaya sa kasalanan. Kaya mga kapatid, tuwing nagdadala tayo ng bulaklak, kandila at panalangin sa sementeryo, hindi ito katatakutan, kundi pagmamahal at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, alam nyo ba na kahit mga Protestant biblical scholars ay kumikilala sa halaga ng 2 Maccabees? Example dito, si Dr. Craig S. Skinner, itinuring itong reliable historical source. Dr. Michael Licona, ginamit ang 2 Maccabees chapter 7 bilang patunay ng paniniwala sa resurrection bago pa si Jesus. Dr. Dale C. Allison Jr., sinabing binabasa ito ng mga unang Kristiyano bilang scripture. Dr. Gary M. Berg, itinuring itong mahalaga sa theology ng pagkabuhay muli. Kaya sa Protestant Academia, inaamin na ang panalangin para sa mga yumao ay may malalim na ugat sa Biblia at tradisyon, mga kapatid. May mga Protestant authors mismo na sumusuporta dito. Sina Dr. Gordon Fee, sinabing ang dasal ni San Pablo para kay Onesiphorus sa 2 Timothy chapter 1 verse 16 to 18 ay prayer for the dead. C.S. Lewis, isinulat niya, of course, I pray for the dead. The action is so spontaneous. Dr. William dinukoy ang parehong talata bilang patunay na ipinagdarasal ni Pablo ang isang yumao. Klaro mga kapatid, ang panalangin para sa patay ay hindi imbento. Ito ay nakaugat sa Biblia at sinuportahan pa ng ibang Protestant thinkers mismo. Sa Lumang Tipan, makikita rin natin ito sa Nehemiah chapter 1 verse 6. Ako ay nagpapahayag ng aming mga kasalanan at ng mga kasalanan ng aming mga ninuno. Ang mga ninuno ay mga yumao na, ngunit isinama ni Nehemiah sa kanyang panalangin. Mga kapatid, ibig sabihin mula pa noon, ang bayan ng Diyos ay nananalangin para sa mga pumanaw. Isang palatandaan ng paggalang at pananampalataya sa buhay na walang hanggan. Ngayon naman, bakit nga ba nagsisindi tayo ng kandila tuwing November 1 at 2? Sa Biblia, ang ilaw ay simbolo ng presensya at katotohanan ng Diyos. Psalms chapter 119 verse 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Matthew chapter 5 verse 14 to 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi itinatago ang ilawan sa ilalim ng akalan. Kaya ang kandila ay hindi alay sa patay, kundi tanda ng ating pananampalataya at simbolo ng liwanag ni Kristo. Parang sinasabi natin, Panginoon, naway ang liwanag mo ang gumabay sa kaluluwa ng aking mahal sa buhay. Ngayon, mga kapatid, may ibang grupo na nagsasabi, lalo na ang protestante, mga kapatid natin, hindi daw yan biblical, pagan practice daw yan. Ginagamit nila ang Isaiah chapter 65 verse
3 to 4 at 1 Corinthians chapter 10 verse 21. Pero mga ka-DCC, tingnan natin ang context ng mga ito. Sa Isaiah chapter 65, ang tinutuligsa ng propeta ay mga hintil na nagsusunog ng insenso sa mga idolo at nagsasakripisyo sa mga demonyo. Hindi ito tumutukoy sa mga Hudyo o Kristiyanong nananalangin para sa yumao. Sa Katoliko, ang pagsisindi ng kandila ay hindi ritual ng paganismo, kundi pananampalataya kay Kristo na ilaw ng buhay. 1 Corinthians chapter 10 verse 21 naman ay tumutukoy sa pagkain ng mga Kristiyano sa piging ng mga paganong idolo. Ang ating All Saints Day at All Souls Day ay Christ-centered na pagunita, hindi pakikihati sa kapag ng mga demonyo. Alam niyo ba na ang Halloween ay mula sa salitang All Hallows Eve? Ibig sabihin, gabi bago ang araw ng mga banal. Original itong Catholic Vigil para sa All Saints Day. Pero, nang tumagal, nahaluan ng paganong Samhain Festival ng mga Celtic. Ang sadyang gabi ng panalangin ay naging gabi ng katatakutan. Ang tunay na diwa ng Halloween ay hindi fear o katakot, kundi faith. Hindi horror, kundi holiness, mga kapatid. Kung magkukostyuman tayo, bakit hindi tulad ng mga santo, apostol, o martir? Gawin nating Holy Win, hindi Halloween of fear. Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay may malalim na ugat sa kasulatan at tradisyon. Mula sa Nehemiah chapter 1 verse 6, 2 Maccabees chapter 12 hanggang 2 Timothy chapter 1, makikita ang panalangin para sa mga yumao. Maging ang ilang Protestant scholars tulad ni Hinier, Fee, Barclay, at Lewis, lahat ay sumasang-ayon na may biblical basis ito. Kaya ang November 1 at 2 ay hindi pagan practice, kundi pananampalatayang Kristiyano na nagpapatotoo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Tuwing sisindihan natin ang ating mga kandila, sabihin natin ito: Panginoon, naway ang liwanag ng iyong misericordya ay sumikat sa mga kaluluwa ng mga yumao. Dahil ang Katoliko ay hindi tumatakbo sa takot ng kamatayan, kundi lumalakad sa liwanag ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Matthew chapter 22 verse 32. Siya ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Sa muli, ako po si Dale ng Dale's Catholic Corner to present the Catholic faith, and because being a Catholic is beautiful. Pro Deo et Ecclesia. Kung nakatulong ang video na ito, maaari po ninyong i-like, i-share, at i-follow ako at i-subscribe ako sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel, at sa aking TikTok account. Maraming salamat po. God bless us all. Pro Deo et Ecclesia.